isa sa pinakahuling balita na pumutok ngayon na medyo interesado ang tao, yung binabanggit ng NBI na isang attempt to frame up the executive secretary sa mga kababaihang sabi nga namin good girls With bad habits. Okay. Ano po update ngayon? Well, unang-una po, ganito talaga. I just want to set the record straight. Para diretso po. Kasi Apo. medyo mali po yung nagiging direksyon ng ibang report. Ang thinking is, merong 5 babaeng kinausap na isi-set up na parang honey trap, idadaling kay executive secretary po. Hindi po ganun yung pangyayari. This is, nagsimula po ito sa isang normal na operasyon, normal operation po ng NBI Regional NCR po at ng STG po namin. So matagal na pong nasa radar itong personality na ito pong talent manager, tinasabing talent manager. Para sa kasong human trafficking. Kasi ang report po sa amin dito, ang intel report, yung aming mga open source intel namin at saka po yung aming human intel, lumalabas itong taong ito na nagdadala ng mga babae at mga lalaki sa kanyang mga sinasabing customer, kliyente. So nangyari po, nagkasapo ng entrapment operation itong NCR kasi meron na po palang time na nadala na to sa NBI din noon eh. Long time ago po. Pwede ko na bang banggitin? Kasi nabanggit naman Ilolito de Guzman. Yan po. Opo. So ako lang, I'm just being careful. Ongoing pa po yung... Actually, on the issue of human trafficking, hindi na po ongoing yun. Na-file na po yung kaso. Na-inquest na. So, nung nahuli po ito, trap sa isang exclusibong hotel po, medyo 5-star hotel dito. High-end po ang datingan eh. Nung nahuli po ito, dinala ngayon sa opisina ng NCR, ng region naman ng NCR Regional Office. At nung iniimbestigahan na, tumatanggi siya na, wala akong ginawa. Parang may term siya na PR lang. Parang yung PR pala po, ibig sabihin, wala, kapi-kapi lang, kwentuhan. Pero kwentuhan lang. Nasa loob na po ng hotel room. So hotel room na may body cam naman po yung mga operators namin at nakuha doon. Nung tinanggap na yung pera, doon na siya po na in-inform na inaaresto siya for human trafficking. Ang dinala na nga po. Nung iniimbestigahan na po doon sa opisina, nagsalita siya nung sa haba ng investigasyon, bigla sabi niya, ano po ba talagang dahilan? Ba't ako inaresto? Kasi PR lang naman po, wala kaming illegal na ginagawa. Baka po may kinalaman ito doon sa plano namin kay Senator Ralph Recto. So accident, parang natalisod lang. Ayun na nga po, ganun na yung nangyari na yung aming normal na operation, meron palang pwedeng pagbunga mas malalim. So, nung nagsalita na siya ng ganun, tinawagan po ako nung team leader na, sir, meron po ganito, ganito nga po yung binabanggit ko. Sabi ko, imbestigahan nyo na. At nung nagsalita na, yung babae dun sa 5, another po na talisod, kaya sinasabi siguro, ang ganda nung kwento dahil parang telenovela, nagsalita na rin yung babae. On record po yun, official. Nag-consent sila sa recording doon sa pagsasalita nila. At ano po sinabi ng babae? Po yung sinabi nung talent manager, yung si Lito, na ang sinasabi, kinausap sila sa isang restaurant sa Quezon City ni dating Congressman Jing Paras para gumawa ng testimonya ng affidavit at ng pahayag na against kay Secretary Ralph Recto. At ang plano, kahapon or today dapat, ipapile nila yung kaso, ano-anong kaso, may kasama pang drugs, ganun po, sabi. Sabihin yung lugar, sa Rockwell, nagda-drugs, tapos kung ano-anong compromising na sexual thing ang ginagawa at pang-aabuso. So, ganun, saka may mga gamit din sila, diba? Body cam para gawa nila ng ebidensya nila. Hindi po. Ang nangyari, parang affidavit lang. Wala parang tama ba intindi ko, Director? Wala talagang eksena na nandun si ES, wala pong ganun. Gagawa lang ng inventong kwento. Ganun yung usapan. Kung alam niyo po yung term na compromat. Compromat, ibig sabihin yung gumagawa ng dossier. Ito po yung ginawa ng Russia. KGB. Na yung mga matataos na official, gagawan nila ng dossier na tinatawag, mga compromising sexual videos, na ganyan, o gagawan ng storya, dokumento, ganyan. Ang latest yung kay Donald Trump, yung ginagawan siya ng kwento na ganyan. Ganun ang gagawin. Pero kasama rin sa plano talaga na papuntahin sa isang lugar
CES? Wala po eh. Walang gano'n. Kung baga mangyayari, papile Kwento sila lang, ng kaso. gagawa lang ng gawan kwento. po ng kwento, may salaysay, ipapile yung kanyang sinumpang salaysay sa piskalya at magpe-presscon sila. So meron ka ng materialis ngayon. Tapos Enough to nasirain ka. You will be put on the defensible ready na sabihin mo, hindi, ganyan, ganito. Kasi may half-truth eh. Meron talagang Rockwell, may ganun talaga. So nung sinabi na po yun, pinalalim na namin yung investigasyon. Teka muna, yung bang Rockwell, binanggit nyo na ba yan publicly before? Wala po. Kasi nagulat ako eh. Kaya wala po. Sige po. Kaya nga yung Rockwell, narinig lang namin dun sa babae na nakuha. Kaya nung tinitingnan ko yung post sa social media, nung isang personalidad din na nabanggit, May 17 pa lang, binabanggit niya na yung Rockwell. At nung pumutok na may nahuli, binanggit bigla yung Rockwell ulit. So sabi ko, teka muna, too much of the coincidence. Kaya lalo pa kami mag-iimbestiga. So sa ganito, liwanagin po natin, ang talagang direktang may testimonya at corroborated na positibong in-identify na siya ay kausap at nandoon at may mga kasama pong abogado. Nakahanda po yung affidavit. Ay si Congressman Jing Paras. Yun ang nakakaharap ng Yung mga nakaharap po talaga. ng mga babae Ang tsaka nung talent manager. Tama po. Tapos May 26, ito po yung sinabi May 26, tinext si Rito, itong talent manager na nakita namin, na-retrieve na po namin yung text na screenshot, pinicturean, sinave po with the consent. Tsaka nag-apply naman tayo ng cyber warrant po dyan. Pero even without, may consent po nung may-ari yung telepono. Nung chinecheck na po ulit yung conversation, binura na. Na-deleted na yung sa portion niya. Ano po? Pero ang nangyari, si Congressman Jing Paras, kaya naman na-involve si Congressman na Leandro Libiste, ay ang nagbanggit si Congressman Jing Paras. Pero yung bang mga babaeng ito o kahit si Lito de Guzman, nakita man lang ba nila si Congressman Leandro Libiste? Well, sinabi po nila na hindi nila nakakaharap. So ang nag-name drop lang kay Congressman Libiste ay si Congressman Jing Paras na siya magpipinance nung gagawin nila. Kahit sa telepono hindi nila nakausap. Hindi po, wala pong statement na gano'n. Kaya nga ako po very careful. Ang pahayag ko nga po Katunying, ka Jerry is as to Congressman Leandro Libiste, ito ay hearsay pa. Doon testimonya ng dalawa dahil narinig lang nilang sinabi ni Congressman Jing Paras. Ibig sabihin, ang magbibigay linaw dito, si Congressman Jing Paras. Kaya naman ako nagtataka kay Congressman Libiste na hindi, gano'n naman yung pahayag ko, hindi yata napakinggan. Madami na kagad na sinasabi. At liliwanagin ko po, yung patawag sa kanila sa Webes, hindi nangangahulugan. Sa Pina po, hindi nangangahulugan na kayo akusado na sa destabilisasyon o ano mang gawin. Kundi, bigyan linaw ninyo.